Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good day everyone. My name is Hasim Ado Ibrahim. This is our subject from the data structures and algorithms. So for today I would like to present my video presentations, which is the topic Ford-Fulkerson algorithm. So narito ang simpleng paraan kung paano natin pwedeng i-report ang Ford-Fulkerson algorithm sa pamamagitan ng video presentations. Upang mas maintindihan natin sa pamamagitan ng video presentations, so meron tayong nakikitang which is the visual edge, yes, or nakikita natin sa side ko ang topic na aking i-report for today. So Ford-Fulkerson algorithm. Ford-Fulkerson is a greedy approach for calculating the maximum possible flow in a network or graph. Ang topic ko ay ang Ford-Fulkerson algorithm na ginagamit upang mahanap ang maximum possible flow sa isang network o graph. Gagamitin natin ang halimbawa ng leakage or likidong dumadaloy sa mga tubo upang ipakita kung paano gumagana ang algorithm. Yes. So, a term flow network is used to describe a network of vertices and edges with a source S and a sink. With a source S and a sink P. Each vertex, except S and T, can receive and send an equal amount of stuff through it. S can only send and T can only receive stuff. So, flow network. Ang network ay binubuo ng mga vertices, yes, tulad nga ng sabi ko, vertices, nodes, at edges, which is ang linya. Yun yung tinatawag natin, edges is yung linya. May source S na nagpapadala at sink, which is yung T na tumatanggap. Send yung S, yun yung sink, yes, yun yung nagpapadala, which is yung source, and sink T na tumatanggap. So, visualizations, tulad nga ng sabi ko, visualizations. Isipin ng source na parang tangke ng tubig at ang sink. Tangke ng tubig at ang sink ay parang gripo. Meron tayong flow at capacity. So, nakikita natin na ang flow ay dito sa bandang kaliwa. Yes, ang capacity natin ay banda sa kanan. 0, sa example natin, sa flow network graph, meron tayong 0 over 2. Yung 0, yun yung flow natin, which is ang capacity, yun yung nasa side niya. Meron tayong terminologies used. Augmenting path, residual graph, residual capacity. Augmenting path, it is the path available in a flow network. So, augmenting path, it is the path available in a flow network. So, ano nga ba ang augmenting na tinatawag ito? So, ang augmenting path, ito ang mga posibleng daanan mula sa S, yun nga, yung S sink, hanggang T, na may natitirang kapasidad or capacity. So, residual graph, it represents the flow network that has additional possible flow. So, ito ang network na nagpapakita ng natitirang capacity o kapasidad ng mga linya, edges, matapos mag-flow. So, it represents the flow network that has additional possible flow. Residual capacity, it is the capacity of the edges after subtracting the flow from the maximum capacity. Ang kapasidad ng isang tubo matapos ibawas ang dumaan na likido. How Ford-Fulkerson algorithm works. The algorithm follows, initialize the flow in all the edges to 0. Ibig sabihin lang naman nun is lahat ng edges, linya, ay walang dumadaloy sa simula. So, ibig sabihin, walang dumadaloy sa simula, it also 0. Ganun. Lahat ng edges ay walang dumadaloy sa simula. While there is an augmenting path between the source and the sink, add this path to the flow. So, dito inanap natin ang augmenting path, may natitirang kapasidad. Halimbawa, piliin ang S, A, P, and T. Ganun yun. Pangatlo ay update na residual graph. So, i-update natin ang residual graph nito sa minimum na kapasidad sa path na ito ay 2. So, mag-update ng flow sa bawat linya. Ganun. Parang mag-update ng flow sa bawat linya. Update na residual graph. So, Ford-Fulkerson example. So, ito na yun. So, sabi daw dito, repeat until no more augmenting path exists. I-update ang graph at hanapin ang bagong augmenting path hanggang sa wala ng posibleng daanan. So, dito sa example, Ford-Fulkerson example. The flow of all the edges is 0 at the beginning. Sabi daw dito, lahat daw ng flow of all the edges sa linya ay the flow of all the edges is 0 at the beginning. So, napapansin natin, tulad nga ng sabi ko, yung flow natin is always, yung flow natin dito sa kabila, which is, nakikita natin sa screening natin, na yung sa kabila is 0. Yun yung flow natin. Kaya nga, 0 at the beginning. Sa umpisa pa lang is 0 na yung ating flow. So, napapansin natin, 0 over 8, 0 over 9, 0 over 2, 0 over 5, 0 over 4, 0 over 3. So, lahat yan ay mapapalitan. So, ang capacity natin dyan is yung sa kabilang side. So, try natin.
Number 1, select any arbitrary path from S to T. In this step, we have selected path SA at B at T. So, select any arbitrary path from S to T, and this step, we have select path SABT. So, sa SABT natin na nakikita natin sa screening is yung 0 over 2 is pansin natin siya yung pinaka mababa, which is yung capacity natin is 2. Ang ating flow is 0. So, wala nang mas mababa sa 0 over 2. So, minimum capacity among the 3 edges is 2. So, yun nga, ang pinakamababa is yung 2. So, yun yung masusunod natin. Paano natin ilalagay yung 2? Based on this, update the flow capacity for each path. Sabi daw dito, i-update natin yung flow, pati yung capacity. Kasi yung sa unang example natin kanina, wala pang 2 na nakalagay dyan. So, tanong, saan nakuha ang 2 na inilagay sa flow? Yun yung galing doon sa edges na kung saan may minimum, kung saan ang pinakamababa, yung 2 na galing doon sa capacity, na kung yun yung pinakamababa, yun yung ilalagay natin doon sa flow. Yung 2, which is napalitan natin yung SA sa edges ng SABT. So, ganun yung pagkakaintindi doon. Select another path. So, sabi daw dito, select ka ulit ng path, daanan ng SDCT. The minimum capacity among these edges is 3. So, sa linya ng SDCT, mapapansin natin is ang pinakamababa dyan is yung 3. Yes, yung 3 ang pinakamababa dyan. So, ibig sabihin, ang papalitan natin sa flow is, ang ipapalit natin sa flow is 3. Kasi yung pinakamababa na nanggagaling doon sa capacity, 3. So, update the capacity according to this. So, nabasa na natin yun. So, nag-update tayo ng 3 doon sa flow sa pagitan ng SDCT kasi yun yung nakalagay na minimum, which is yung 3, yung pinakamababa, yun yung kukunin natin. So, ayun doon, napalitan natin ng 3 over 3, 3 over 4, 3 over 5 dahil yun yung pinaka mababa doon sa capacity, which is ilalagay natin sa flow. Yung mababa na yun, which is ang 3. So, ibig sabihin napalitan yung linya, edges ng SDCT. So, ayun. Sabi daw dito, now let us consider the reverse path BD as well selecting path SABDCT. The minimum residual capacity among the edges is 1. So, pansin nyo, mamaya mapapalitan yung pagitan ng D pati C, which is yung edges, path ng DC, edges ng D pati C. Ayun. Updating the capacities. Pinalitan yung ating flow na 3 sa 4. Capacity for forward and reverse path are considered separately. So, adding all the flows, 2 plus 3 plus 1 equals 6, which is the maximum possible flow on the flow network. So, sabi daw dito, kapag pinagsama ang lahat ng flows, 2 plus 3 plus 1 equals 6, ito ang maximum possible flow natin, yung 6. So, note that if the capacity for any edge is full, then that path cannot be used. Ford Fulkerson application. Una, yung water distribution pipeline and bipartite matching problem, circulation with demands. Water distribution pipeline, ito ang algorithm na ginagamit para i-optimize ang daloy ng tubig sa mga tubo. Bipartite matching problem, itong ginagamit din ito sa pag-match ng dalawang sets ng data tulad ng trabaho at aplikante, and which is the circulation with demands. So, we have the Python system, coding, and Java, and C# and C++ example. Meron tayong Python, Java, and meron din tayong C# and C++. And that's all, and thank you for today.